Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. I would like to greet also our viewers from the different parts of the world like USA, Canada, Saudi Arabia, South Korea, and among others. Napaka-espesyal na episode itong araw na ito dahil bibigyan natin ng pagkilala at pagpupugay ang nag-iisang pambansang kamao. Walang iba kundi si Manny Pacquiao. Dahil siya ay na-induct na bilang official member ng International Boxing Hall of Fame Class of 2025. Siya po ay na-elect last year, December 6, 2024 para mapasama sa hanin ng mga Hall of Famers sa boxing po. Yon. Pero bibigyan ko kayo ng konting trivia, no? Kasi hindi po si Manny Pacquiao ang unang-unang Pilipino na pabilang sa International Boxing Hall of Fame. Ang kauna-unang Filipino boxer na na-induct sa International Boxing Hall of Fame ay si Gabriel Plas Elorde po, no? Siya ay na-induct noong 1993 na ginagawang unang Pilipino at unang Asyano na makapasok sa prestiyosong Hall of Fame na ito. Yan. Pero karagdagan dito, bago si Gabriel Plas Elorde po, si Francisco Pancho Villa o Francisco Gilledo, isang bantog na Pilipino flyweight champion noong 1920s po, ay na-induct isang taon matapos si Elorde noong 1994 bilang pangalawang Pilipino at Asian boxer sa International Boxing Hall of Fame po. Yun. And then ito ang ating sumunod na po, si Manny Pacquiao, kilala bilang Pacman at pinaka-multi-champion ng Pilipinas na na-elect noong 2024 at kasali sa class of 2025. Ayun po. So, hindi po si Manny Pacquiao ang kauna-unang Asyano, kundi si Francisco Pancho Villa. Sumunod si Gabriel Plas Elorde po. Ayan. So, yun po mga ka-DJ. So, ngayon, babasahin ko po, no, yung ilan sa mga bahagi ng speech na ginawa ni Manny Pacquiao habang siya pinaparangalan sa International Boxing Hall of Fame po sa New York, USA. Allow me to read some of the parts of the speech of Manny Pacquiao. Sabi ni Pacquiao dito, medyo ano siya rito, sa totoo napanood ko, medyo emosyonal at medyo parang maluwa-luha syempre dahil parang nagbalik tanaw siya kung saan siya nagsimula. Yun. Sabi ni Manny Pacquiao, from the streets of General Santos to the bright light of Las Vegas, tonight at the International Boxing Hall of Fame, no shoes, no food, no chance, just a dream in my heart. I never imagined this moment, but by God's grace, here we are. This is not just about boxing. It's about faith, family, sacrifice, and purpose. It's about every Filipino and every fan who believe in me, even when the doubters didn't. Yun ang ilan sa kanyang bahagi ng kanyang speech, no? Talagang very emotional. Siyempre, isipin niyo po, si Pacquiao ay talagang galing sa walang-wala, hirap sa buhay. Yun, sinabi niya, wala siyang makain, walang sapatos. At kung iba't ibang trabaho pinasukan ni Manny Pacquiao, kung hindi ako nagkakamali, pumasok pa sa construction, nagtinda ng sampagita, no? Lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran na walang katiyakan kung ano mangyayari sa kanya. Ganun katindi yung kanyang pagnanais na maiangat niya ang buhay ng kanyang pamilya, no? Yan. Yun po mga ka-DJ. Ngayon, ang tanong natin, bigyan ko kayo ng konting background. Paano napapabilang ang isang boksingero, no, sa International Boxing Hall of Fame. Yan. So ito po yung mga guidelines. Okay, para may idea po kayo, kasi baka akala ba ano ba yung pag napabilang ka sa International International Hall of Fame, no? Boxing Hall of Fame.
mabigat po yun, di basta-basta, no? Ito yung pagkilala sa nagawa ng isang boxer po. Yan. So ito po, sabi rito, number 1, dapat magretiro na hindi bababa sa 3 taon bago maging kwalipikado. Yun, kailangan retirado ka na. Actually, si Manny Pacquiao kasi officially nag-retire na siya nung after ng laban niya kay Ordenes Ugas noong 2021. So kaya siya nag-qualify, no? Kailangan retirado na. Kaya lang bumalik nga siya. Kababalik niya lang ulit dahil may laban siya sa July 19 at makakalaban niya nga si Mari Barrios. Number 2, dapat ikaw ay manominate ng mga eksperto o sa pamamagitan ng publikong pagsusumite. So may mga nomination yan, no? Na ginagawa sila, no? Number 3, no? Masuri at mapili ng screening committee para maisama sa official ballot. So may screening committee yan, parang election, no? Kung ikaw ay kwalipikado. Number 4, dapat ay makakuha ng mataas na boto mula sa boxing writers, historians, at eksperto sa buong mundo. So, may mga votation na ginagawa, hindi natin So, kailangan makakuha ka ng mataas na boto. Syempre, pag sinabing Manny Pacquiao, napaka-popular talaga. At sa katunayan, kitang-kita sa kanya mga video footages, no? Ito sa Amerika, talagang pinagkakagulo mo siya. Talagang hindi may tatanggi na sikat pa rin talaga si Pacquiao ng punto to. Kahit na natalo siya dito sa election, ganun pa rin. At nakilala naman siya sa pagbuboxing talaga. And number 5, para mapabilang ka, mapili bilang inductee base sa bilang ng boto sa kanilang kategorya. So may mga kategorya kasi, may modern, may old-timer, non-participant, observer, at pioneer. Siguro dito siya sa modern, no? Correct me if I'm wrong, no? Dito siya. Tapos, bukod doon, ito po yung mga characteristics na kinakailangan, no? Ito. Isa, na natatanging record bilang boksingero. Ibig sabihin, nanalo ka ng mga world titles. Siyempre si Pacquiao, 8 division world champion yan, no? World titles, longevity, yung quality ng mga kalaban, yung tagal mo sa pagboboxing, at saka yung quality. Pagdating sa quality naman si Pacquiao, hindi matatawaran yan. Nandiyan na yung sila Antonio Barrera na mga talagang bigatin yan, Eric Morales, si Oscar De La Hoya, Shane Mosley, Ricky Hatton, tapos sino to? Antonio Margarito, di ba? At iba pa, grabe. Kaya pasok na pasok si Pacquiao. Tapos impact, impact sa sport. Dapat may impact sa sports, pagiging inspirasyon, tagumpay sa iba't ibang timbang, estilo ng laban. Iba't ibang timbang ang kanyang multi-level talaga si Pacquiao, no? Nagsimula sa flyweight, napakababa. Umabot ng super welterweight 105 pounds hanggang 154 pounds ang kanyang division na narating. Kaya pasok si Pacquiao dyan. Reputasyon at integridad, no? Pagiging huwaran sa loob at sa labas ng ring. Makikita naman natin si Pacquiao na napaka-humble in spite of his achievement. Nakikita naman natin simple at approachable pa rin. Katulad niya, may mga nagpapapirma sa kanya, autograph, talagang hindi niya naman tinatanggi. Kaya, okay, pasok na pasok si Pacquiao rito. At number 4, legacy. Naiambag sa kasaysayan ng boxing at naiwang marka sa industriya. Malaki talaga naiambag ni Manny Pacquiao dahil mas naging popular ang boxing. Actually, medyo itong nawala si Pacquiao, nagretiro, medyo tumamlay kasi mga boring mga laban, no? Lalo kay Mayweather, kay mga laban. Minsan wala, hindi kulang sa action. Tapos itong mga huli yung Ryan Garcia at saka Haney, hindi rin maganda. So, kaya buhay na naman ang boxing yun dahil bumalik na naman si Manny Pacquiao. So, pasok na pasok dyan. Another is pagkilala mula sa mga eksperto, no? Respeto mula sa kapwa boksingero, press at fans. Ayun, ay maganda kay Manny Pacquiao. Approachable, no? Hindi lang ang pakikitungo niya, hindi lang sa mga kapwa boxers niya, sa press, social media, sa mga boxing experts. Lahat pinapakisamahan ni Pacquiao, kitang-kita. Kaya yun, napabilang siya rito. So, yun po, para may idea po kayo, yun, kailangan ma-comply itong mga requirements na nabanggit ko para mapabilang ka sa
sa International Boxing Hall of Fame. At si Pacquiao ang ikatlong Asyano. No? Yun. So ayun po mga ka-DJ, ngayon para mas makilala natin si Manny Pacquiao, para bigyan ko kayo ng konting pahapyaw. Ito po yung mga ilang picture ni Manny Pacquiao nung siya nagsisimula pa lang sa pagboboxing. At ang iba naman ay mga kasalukuyang picture niya na kasama ang kanyang pamilya, no? So ito po para makita nyo. Yan po. So yun po mga ka-DJ, kitang-kita nyo naman yung transformation ni Manny Pacquiao nung kabataan niya, nagsisimula pa lang. Napakapayat ni Manny Pacquiao. Actually, nasubaybayan ko yan, no? Sa Blow by Blow. Napapanood ko na si Manny Pacquiao. Talaga medyo may kapayatan siya, pero siksik ang katawan. Saka talagang relentless yan noon pa. Talagang bara-bara pa nga no? Kaya kita mo talaga yung hirap na pinagdaan ni Manny Pacquiao. Yung tsura niya, no? Ibang-iba pa talaga, no? Malaking pinagbago ni Manny Pacquiao, yung katawan talaga, no? Tapos ito ngayon, isa sa pinakamayaman na boksingero, no? Tapos kilala at pati sa politika, lahat na lang. So napakalaki ng pagbabago ni Pacquiao, kaya nga talagang nung nagsalita siya sa kanyang speech doon na ginawa doon sa International Boxing Hall of Fame, talagang very emotional siya, no? At halos maluwa-luwa kasi siguro dahil naalala niya kung saan siya nagsimula, yung mga hirap na kanyang pinagdaanan. Grabe, isang Manny Pacquiao, malabo na siguro tayo magkaroon pa ng isang Manny Pacquiao. It will take another generations, many years, hindi natin alam. Kaya mula sa puso ko, mula kay DJ Master, talaga ko'y saludo sa iyo, Senator Manny Pacquiao, na talagang isa kang talagang bayani na nga, no? Kaya pambansang kamao. Dahil grabe yung achievement na nagawa mo, yung karangalan ibinigay mo sa ating bansa. At marami ka natulungan. Ngayon, marami tumutulong ka pa rin. At naitaguyod mo yung pamilya, no? Mga lahat, kamag-anak, kapatid, kaibigan, lahat na. Kaya siguro talagang nag-iisa ka lang, Senator Manny Pacquiao, kaya saludo ako sa iyo. Ayun po mga ka-DJ, sana po ay nagustuhan nyo yung episode nito, no? Na kung saan binigyan natin pagkilala ang ating pambansang kamao. Yun. Siguro di ko na may isa-isa. Shoutout sa aking subscribers. As of now, upon checking today, we have already 3,400 subscribers. Patuloy na dumadaming ating subscribers. Maraming salamat. At ayun nga po, ang pakiusap ko kung sana, kung pwede, wag kayo mag-skip ng ads para mas maganda yung ating kitain, para kung tayo ma-monetize naman ay maitulong din natin sa ating mga kababayan na mas higit na nangangailangan. So, shoutout sa inyong lahat. Yun sa aking dalawang anak, si Labi Daphne Asena, si Christian J. Asena, aka The Estudyante Trader. Yun sa aking mother, Mama Lydia. Tapos sa aking wife na si Madam Joanna Balagtas Asena. Sa aking biyanan, kay Mama Frances, kay Papa Cesar, yan. Lahat sa inyo. So, hindi ko na kayo may isa-isa, kay Giancarlo Escotillo, kay Spencer. Lahat kayo. So, siguro hanggang dito na. Puputulin na natin itong vlog na ito. Pansamantala, nagpapaalam po si DJ Master, nagsasabing, laban lang. God bless you. Bye. See you on my next vlog.